What is God's biblical plan? Ano ba ang plano ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So pag-usapan po natin sa devotion na ito, ano ba ang plano ng Diyos sa buong nilikha? Ano ang plano ng Diyos sa lahat ng mga bansa? At ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo? Anong plano ng Diyos sa karir mo? Anong plano ng Diyos sa future mo? Actually, pag naunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos sa pangkahalatan at naunawaan natin kung bakit nilikha ng Diyos lahat ng bagay at naunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, mas makikita mo kung anong plano ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon po, pag-uusapan natin yung grand scheme, yung kabuuan ng istorya ng Diyos. Ano ba yung biblical plan ng Diyos? So, nitong mga nakaraan po, pinag-usapan natin, God's existence, He is the foundation of everything. Pangalawa po, God's essence, love within Trinity. Pangatlo po, pinag-usapan natin God's character, loving and relational God. Pang-apat po, kahapon, yung God's creativity, image of God. Maganda po kung panoorin nyo yung extra video na ginawa ko patungkol doon kasi po, mas marami po akong in-explain patungkol sa image of God. And panglima po, God's plan, creation, fall, redemption. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Ano ba yung biblical plan ng Diyos? Now, kung isa-summarize po natin yung Biblia, mga kapatid, may isa-summarize po natin yan sa 3 salita. Kaya po ito, dapat memorize natin to by heart and we have to learn this by heart. Ibig sabihin talagang ito yung nasa puso talaga natin. Kasi ito po yung summary ng Biblia. So, 3 lamang po ito, no? Creation, fall, redemption. Creation, fall, redemption. That is the summary of the whole Bible. Dito po sa pag-aaralan natin ngayong araw, gusto ko pong idako yung attention natin sa Isaiah 48 verse 17. Ito po ang sinasabi sa Isaiah 48:17. Pakinggan po nating mabuti. This is what the Lord says. Si Yahweh po ang nagsasalita rito. This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. So si Yahweh po, He is our Redeemer. Ipinahayag niya po yung kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalarawan kung sino siya. At actually, ito yung identity. Hindi lang basta paglalarawan. Ito yung identity mismo ng ating Panginoon. He is our Redeemer. Pag sinabi pong Redeemer, manunubos. Tinubos niya po tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. So, sabi po sa Revelation chapter 5 verse 9, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood, you purchased for God persons from every tribe and language and people and nations. So, dito po makikita natin yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo, yun po yung ginamit niya to purchase, pinambayad sa atin, pinambili sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya po dito sa devotion natin na ito, ang pinaka-sentro, kung meron man title yung devotion natin ay God is our Redeemer. Siya yung ating manunubos. Now, ito po yung 3 salita na summary po ng buong Bible. Creation, fall, redemption. Creation, ito po yung pinakauna. God created the good creation. Ang Diyos ang lumikha sa napakagandang creation na ito. Kaya po pag binasa niyo yung Genesis chapter 1, ang makikita niyo po, God created. Paulit-ulit po yung salita na yun. God created, God created, God created. Tapos every time na magke-create ang Diyos, every time na lilikha ang Diyos ng isang bagay, ang sasabihin niya, and it was good, and it was good, and it was good. Paulit-ulit po yun. God created and it was good. God created and it was good. Now, nung nilikha niya yung tao, sabi niya, God created man and woman in His image, at ang sabi ng Diyos, it was very good. Very good. No? Yan po yung
komento ng Diyos sa kanyang nilikha nung nilikha niya yung tao, it was very good. God created a good creation. Wala pong nilikha ang Diyos na pangit. Tandaan po natin yan. Lagi pong sinasabi ng Diyos, it was good, it was good, it was good. There was no evil in creation. Walang kasamaan sa nilikha ng Diyos. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin na yung disenyo ng Diyos sa mundong ito ay hindi para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Ang disenyo ng Diyos sa buong creation na ito ay upang mapuno ito ng kaluwalhatian ng Diyos. That was God's original design. Nung nilikha ng Diyos ang tao, particularly ikaw at ang pamilya mo, ang asawa mo, anak mo, ang bawat membro ng pamilya mo, pati karir mo, ang intensyon ng Diyos dyan maganda at mabuti. Kaya lang naman, pumapangit yung buhay natin, kaya nagkakaroon ng broken family, broken marriages, kaya naman nagkakaroon ng kasamaan, ng gera dito sa mundo, dahil sa kagagawa ng tao. But that is not God's original design in His creation. Kaya po yung pangalawang istorya, yung second phase of the story, God combats the evil of the fall. Ibig sabihin, nagkaroon po ng fall, nagkaroon ng pagkahulog sa kasalanan. Sila Eva at Adan po, inutusan ng Diyos na huwag kakain ng bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, pero mas pinili nila Eva at Adan na magrebelde sa Diyos. Itong pagre-rebelde po nila na ito sa Diyos, ito po ang simula ng fall, ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Dito na rin po nagmula ang samot-saring mga kasamaan na ginagawa ng tao. Lahat po ng magandang ginawa ng Diyos dito sa mundo, pilit sinisira ng tao. Again, pag-aasawa, marriage. It was a good thing. God intended good for marriage, pero ang ginagawa po ng tao, yung magandang nilikha ng Diyos, sinisira. Kaya nga nagkakaroon ng separation, nagkakaroon ng divorce, nagkakaroon ng pag-aawayan, nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mag-asawa. Kaya po, kung ang iyong buhay pag-aasawa ngayon ay hindi nasasalamin yung original na intensyon ng Diyos, isa lang masasabi ko sa iyo, you need Jesus. Kasi si Jesus po yung nagre-restore ng marriage. Not just marriage, but all relationships. So God created a good creation. Pangalawa, God combats the evil of the fall. Lahat ng kasamaan at resulta ng kasalanan ay nilalabanan ng Diyos. At ang pinaka-solusyon ng Diyos sa problema ng kasalanan at kasamaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ultimate weapon against evil. At hanggang ngayon po, umaabante ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, dumadami ang mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at dumadami ang mga relasyon na naaayos. Dumadami ang mga marriages, mga buhay na mag-aasawa na naaayos. Pamilya na instead na broken, nare-restore, nagkakaroon ng healing. All because of the Lord Jesus Christ. At we can look forward into the future that the world will become better. The world will be transformed. The world will be renewed. The world will be healed and changed by the gospel of the Lord Jesus Christ because Jesus is the hope of the world. At yan po yung pangatlong phase ng storya, yung redemption. Si Jesus Christ ay sinugo ng Diyos Ama bilang Redeemer. He purchased people by His own blood. At lahat po ng binabayaran ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo ay nababago. Nagkakaroon ng transformation. At sila na mga na-transform ay nagiging ahente ng Diyos, agent ng Panginoong Jesucristo, agent of change, agent of transformation. Sila na mga nabago, sila na mga binago ng Diyos ay ginagamit ng Diyos para baguhin ang marami. Baguhin ang kanilang mga pamilya, kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, kanilang mga pinamumunuan, hanggang sa yung buong mundo po magkaroon ng transformation. And the solution of God to the greatest problem of humanity, which is sin, is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya po wala po akong sawang ipangaral ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang solusyon sa problema ng sangkatauhan. Si Jesus ang magsasaayos ng mundo. Si Jesus ang magsasaayos ng mga bansa. Si Jesus ang magsasaayos ng mga komunidad. Si Jesus ang magsasaayos ng mga pamilya, mga tribo, mga lahi. Si Jesus ang magsasaayos ng buhay mo. Yan ang plano ng Diyos. To redeem you, to redeem the world.
So yan lang po ang istorya ng Biblia, creation, fall, redemption. Summary po ng Bible yan. Huwag po natin kakalimutan yan. That is the heartbeat of the whole Bible. Yan yung pinaka-puso, yan yung nagpapatibok. Kung yung Biblia ay tao, yung pinaka-puso niyan, itong creation, fall, redemption. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, learn God's original design for creation. Kasi lahat po tayo, merong intensyon ang Diyos sa atin. Lahat po tayo, may plano ang Diyos sa atin. And we have to go back to God's original intention. We have to go back to God's original design. Lahat po tayo ay nasa isang biyahe. At itong biyahe po na ito ay biyahe patungo sa original na intention ng Diyos para sa ating mga buhay. Lahat po tayo may kanya-kanyang plano para sa ating mga sarili, pero tandaan natin, may plano ang Diyos. Balikan natin yung plano ng Diyos, hindi yung plano natin, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Yun nawa ang mangyari sa ating mga buhay. Pangalawa po, limit the effect and power of the fall. Lahat po tayo naapektuhan ng pagkahulog nila Adan at Eva sa kasalanan. Lahat po tayo nagkasala at lahat po tayo nagiging ahente rin ng kasamaan dito sa mundo. Minsan, tayo pa'y nagpapagamit para masira yung sarili nating pamilya, no? Nagiging agent of evil tayo. Minsan kasi tayo mismo gumagawa ng masama. Now mga kapatid, kung ikaw ay nakasumpong na sa Panginoong Jesucristo, if Jesus is in your life, kung nasa iyo na si Jesucristo, nagsimula na rin yung pagbabago sa iyong buhay. At ikaw ay gagamitin ng Diyos para mabago ang iyong pamilya. Ikaw muna yung babaguhin, yung pananaw mo, yung pananampalataya mo, yung outlook mo, perspective mo. Babaguhin ng Diyos ang iyong isip upang ikaw ay maging kagamit-gamit ng Diyos para baguhin ang iba, baguhin ang pamilya mo, baguhin ang iyong kapaligiran. At pangatlo po, ito po yung pinakamahalaga. Lead as Christ agent of redemption. Ninanais ng Diyos na ikaw ay maging leader. Hindi leader ng kasamaan, hindi leader ng paggawa ng masama, hindi paglilid ng iba para mapalayo sa Diyos, kundi ikaw ay maging leader para mapalapit yung maraming tao sa Diyos. God wants you to lead. Pero anong klaseng leadership? Leading others as agent of redemption. Ikaw po ay ahente, agent, kumbaga sundalo ng Panginoong Jesucristo na isinugo dito sa mundo, isinugo sa pamilya mo, isinugo sa kumpanya mo, isinugo sa bansang ito para magdulot ng pagbabago. Yun po yung redemption. Pagsasaayos ng ating buhay, pagsasaayos ng ating mga pamilya, pagsasaayos ng ating mga komunidad at ng ating bansa. Kaya po ako, I am full of hope. Punong-puno po ako ng pag-asa. Kasi nakikita ko si Jesus, He is the hope of the world. He is the hope of your life. Kaya nga po sabi sa isang talata sa Biblia, na I believe it's in Colossians, sabi ron, Jesus Christ in you. Christ in you, the hope of glory. He is the hope of glory and Jesus Christ is in you. Hanggat wala sa iyo si Kristo, walang pag-asa sa iyong buhay. Hanggat wala si Kristo sa iyong pamilya, walang pag-asa ang iyong pamilya. But once Jesus Christ is in your life, once Jesus Christ is in your heart, then there is hope. There is hope for you and there is hope for your family. There is hope for our communities and there is hope in our country. Jesus Christ is the hope of the world. I hope marami po tayong natutunan dito. Pasimula pa lamang po ito at sa susunod na mga pag-aaral natin from Genesis to Revelation, matutunghayan natin yung plano ng Diyos na pagtutubos. The story of the Bible is about creation, fall, redemption. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of knowing that we are in the process of redemption? Gaano ba ka-importante na sa kasalukuyan, tayo na ay nasa proseso ng pagtutubos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Lord God, You are my Redeemer. Thank You because when I look at the world and even at my own heart, I can see how broken things are. Yet, I am grateful that You didn't walk away from us. You made everything good. And even when we fall, You already had a plan to bring us back to You. Thank You for Jesus, for choosing grace,
when we deserve judgment. Help me trust you when I don't understand everything. Teach me to rest in what you have done and to live with hope, knowing you are still at work to redeem us, our families, cultures, and nations. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay naiingayan dito sa devotion natin na ito, kasi meron po kaming activity sa church, so just bear with me, no? At I hope, bagamat maingay, pero sana maayos yung microphone ko para hindi masyadong maingay. I hope maging encouragement po ito sa atin habang tayo lumalalim sa pagkakaunawa ng Biblia. Gusto ko po magpasalamat sa partner po natin sa devotion natin ito, si Sister Rita. Maraming salamat po sa inyo. At ang Lord po ang magpala sa inyo. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.